my beloved Boss Mike Cervera. Yun. Ha? Sino to? Oo, gwapo ah. Nung ano pa lang, no? Magkaibigan pa lang, ano? So, okay na. Oo. Ready na tayo. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. Ayun, nalaglag. Oo. Oo, nalaglag. Dali ah. Yan. Oo. Kasi magulo eh. Mahangin. Yon. Oh. So, as usual, nandito pa rin kami sa Boracay, mga kababayan. Ano? Bago tayo mag-umpisa, paki-like naman po itong ating live, mga kababayan. At talakayin natin itong pang-iiwan ni Attorney Kapunan, mga kababayan, kay Atong Ang. Ano? Grabe. Parang 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 bigla-biglaan. Kasi nung nakaraan, sabi ni Attorney Kapunan, abay hanggang dulo daw po ito, hindi niya iiwan yung kaso ni Atong Ang. Kaya lang bigla na lang mga kababayan, matapos itong kahapon, oo, nagdeklara na nga na hindi na, winidraw niya na yung kanyang paghawak sa kaso. Opo, di ba? Shoutout po sa inyo lahat. Alam nyo, mga kababayan ko, tingin ko naman okay lang din na iwan talaga ni Kapunan kasi magiging conflict of interest yan. Dahil nga, kung inyo matatandaan, abogado pa rin siya, di ba? Abogado siya ng Congress. Magiging parte siya ng prosecution panel dito sa gaganaping impeachment trial ni Buday, di ba? O, okay lang yun. Siguro na pag-isip-isip at napagtanto rin ni attorney na ganun. Na, baka magkaroon nga ng conflict kung ipagpapatuloy niya yung pagiging abogado niya dito kay Atong Ang. O, di po ba? Maaaring ganun. O, bigay na natin yung benefit of the doubt na ganun ang mga pwede. Di ba, attorney? Kasama ko si attorney dito eh. Gusto kong kunin natin yung opinion niya. Attorney, sa tingin mo, bakit iniwan ni Attorney Kapunan si Atong Ang? Ha? Tingin mo lang. Hindi ka man naman makikita rito eh. Nagkamali siguro siya ng hindi niya naisip sabi ni attorney, nagkamali daw ng pagtanggap, mga kababayan, si Attorney Kapunan. Kaya siguro biglang nag-withdraw. Yun. Pero alam niyo, mga kababayan, maaari din na nakita ni Attorney Kapunan na mukhang mahirap ipagtanggol. Ayun. Oo. Mukhang mahirap po ipagtanggol si Atong Ang, kaya siguro din pwede rin gano'n na tingin niya mukhang mahirap ipagtanggol si Atong Ang dahil nga dito sa mga lumalabas ngayon ng mga bagong development sa kaso na nangyayari, mga kababayan ko. Shoutout po sa inyo lahat. Sino may death threat? Sino nga? Si Emil? Yun. So, shoutout po sa inyo lahat. Si Emil. Usap-usapan po rito sa akin likuran yung bakit daw biglang nanahimik si Emil Sumangil. Siyempre, siya yung unang naglabas ng mga issue na yan at tumutok. At siya rin yung nag-interview, di po ba, mga kababayan? So, maaari, baka. Di ba? Oo.
hangin dito, mga kababayan, no? Yun, no? Ayusin ko lang tong... Yun. Yun. Oh, hello po sa inyo pong lahat, mga kababayan. Oh, hindi ko masyado nakikita, yung kulay blue lang nakikita ko, yung iba nga hindi. Oh. Oh, so yun, mga kababayan, para sa amin, rektahan na lang na opinion at pananaw. Yun na nga, maaring, ay, nako, oo, lalaglag eh. Wait lang lalaglag kasi. Yan. Oh, maaring ang ganon, mga kababayan, no? Na maaring nagkamali ng pagtanggap sino to? Ini-explain ko yung pag-iwan ni attorney. Ini-explain ko yung pag-iwan kay attorney Kapunan, ay kay Atong Ang. Oh, yun. Yan, nawawala. So, yan, mga kababayan, ano? Oh, naka-live pala si Crisulo kinakausap ako. So yun, basta rektahin na natin yung ating opinion diyan. Maaari nga na tama yung sinasabi ni attorney na nagkamali ng pagtanggap at maaari din na nakita ni attorney Kapunan na baka mahirapan na ipanalo itong kaso ni Atong Ang dahil syempre sa development na nangyayari, di po ba mga kababayan? Sa development na nangyayari ngayon, mukhang lumalakas ng lumalakas at nagkakaroon ng magandang kredibilidad itong si Katotoy. Di ba mga kababayan? So yun. Pero nga ng ano mo, pero nga ng stand, yan. Oh. Ayan. Yun. Yan. Pwedeng patayo to. Kaya lang. Ilagay mo nga. Ilagay mo nga. Patayo Patayo. 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 Yan. Yun, ang taas tuloy. Oh. Yan, okay. Oh, so yun, mga kababayan, nandito po tayo. Ayan, sila. No, wait. So yun, mga kababayan ko, sa inyong pananaw, ano po ang masasabi nyo dyan? Kasi nga, ulitin lang natin, paulit-ulit, ano? Kasi nga, itong cellphone natin, hindi natin maitayo ng maayos. So yun, mga kababayan, ano ang opinion nyo dito sa pag-iwan ni Attorney Kapunan kay Atong Ang, mga kababayan? At dito nga, mga kababayan, na tingin ko, baka mahirapan nga si Ako yun yung akin. Sabi ni attorney, maaaring mali sa pagtanggap ng kaso, hindi niya na pag-aralang maigi kung ano may dudulot o ano pa man, Pero sa akin, pananaw ko lang mga kababayan. Mukhang nakita ni attorney Kapunan na mahihirapan siya na maipanalo yung kaso. Ako lang yun, opinion ko lang po yun. Kasi mga kababayan, nakita naman natin na eto nga, ulitin ko lang din yung pong sinasabi netong whistleblower si Katotoy, mukhang nagkakaroon ng ng kredibilidad dahil tumutugma yung kanyang pahayag doon sa mga nangyayari tulad ng mga sinabi niya na yung mga sabongerong pinapatay ay nililibing doon sa Taal Lake, di po ba? Oh, yun. Nagkakaroon siya ng ng lalong gumaganda yung kredibilidad niya Di ba ba? Lumalakas tuloy yung yung paniniwala ng tao na yung sinasabi niya totoo. Pero mga kababayan, hindi pa rin naman sa mga ibang bagay na sinasabi niya na hindi pa rin naman niya naipapakita yung mga resibo o ebidensya, mahirap pa rin natin paniwalaan. Ulitin ko lang, mahirap pa rin paniwalaan yung ibang sinasabi kasi
wala pa rin maibibigay na resibo. Pero dito sa mga paglibing, ano po, paglibing ng mga sabungero sa May Taal Lake, mukhang malapit na sa katotohanan. Di po ba? Pero sana, bago magsalita rin si Katotoy, dapat nakalatag yung mga resibo kasi ang daming nadadawit dito, mga kababayan. Hindi lang naman si Atong ang pinag-uusapan eh. Kundi pati rin yung iba pang mga nadadawit na ngayon nandyan nakapwesto pa rin sa kapulisan, sa gobyerno at sa iba pa, di ba? So kailangan pa rin natin na antayin yung mga ilalabas niyang mga resibo o ebidensya para hindi po tayo alam niyo naman ako, hindi naman basta-basta naniniwala agad, di ba? Mga kababayan. Na-content nyo na ba yon? Yung mga sabungero? Di ba? Kasi ang hirap eh. Yung iba walang patunay eh. Wala pang mga resibo. Pero, oo. Pero, hindi. Kasi yung mga dinadamay niyang ibang tao ba? Di ba? Oo. Maraming dinadamay na tao. Pero wala naman siya pinapakita pa resibo. Pero, syempre, lumalakas pa rin yung kredibilidad niya dahil yung mga, yung mabigat na pinaparatang niya na nakalibing sa Taal Lake yung mga pinatay, mukhang tumutugmat nagkakatotoo, di ba? Yun. Hindi kaya ganon yung yung mga kababayan yung naging loko-loko tong mga ito. Mag-aatong-ang daw sila, mga kababayan. Hindi. Yung patidongan kasi, nauna na yun eh. Kapag sinabi yung pangalan, madali na research eh. Nakita na tumakbong mayor, di ba? So, ibig sabihin, nagpakilala na talaga. Lumitaw na. Hindi, maaari kasi na baka maging komplikado doon sa impeachment. Pwede rin yun. Sabi nga ni attorney, maaari din na nagkamali siya ng pagtanggap, hindi masyadong napag-aralan. Di ba? Yun, mga kababayan ko. So, habang naghihintay kami ng lunch namin, mga kababayan, ayan, may naka-live pa ba sa inyo? Wala na. Yun. Eto mga busy pa, mga kababayan, sa gala-gala at kakatingin ng mga puwet tsaka mga dumadaan dito tulad nun, no? Di ba? Daming mga puwet tsaka mga malalaking rito, dibdib eh. Ayan, no? Nako po, Diyos ko po, patawarin. Dami. So yun lang, mga kababayan, bahala na rin ho kayo na mag-analisa kung ano yung mga nako, Diyos ko po, si Mami naman. Dito kanya-kanyang size no, yung makikita mo, no? May size na may size na pigsa, may size na monay, may size na papaya. Di ba? May ensimada. So, ensimada may hati sa gitna. May ensimada may hati daw sa gitna. Siyempre, nandito po tayo sa dagat. Hindi naman yung tinitingnan nila, Sir Mike eh. Wait naman eh. Nung araw nga daw dito, topless eh. Kaya lang, pinagbawal na ho. Sayang, no, hindi natin naabutan yun, Nung araw kasi walang mali siya dito. Kasi kukunti pa lang yung tao. Pero ngayon, napakarami na ho eh. Umaga, tanghali, gabi. Daan-daan yung mga tao. Pero nga pala, nandito, no? Dumating po si Pangulo sa Katiklan po kanina. Tatawid po rito sa Boracay. Abangan ho namin. At i-update namin ho kayo. Ano po? So, mga kababayan, bahala na kayo dyan. Total, kanina, natalakay natin yung tungkol kay First Lady. Balikan nyo na lang yung yung huling live natin kaninang umaga. At doon tinalakay natin kung bakit ba nag-uunahan na para bang mga yung nag-uunahan, tapos isa lang yung nakaka-first base. Parang itong mga DDS, parang mga
Alam niyo yung ano, Modta? Parang sperm cell eh, no? Na nag-uunahan, karera eh, no? Nagkakarera. Oo. Sila nagko-kompetensya sa karera para kung sino mauna doon sa balita patungkol kay kay First Lady. Yun po yun. Tinalakay ko po yan kanina at panoorin niyo na lang po, balikan ninyo. Ganun ho yung mga DDS eh. Parang mga sperm cell na nag-uunahan kung sino ang unang makakabalita doon sa fake news nila. Di ba ba, mga kababayan? Oo. Puntahan nyo po, Okay na. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.